Kamusta po? Ako po si Doc Ricardo Gomez, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit 3 dekada nang nakatuon sa paggamot ng mga isyu patungkol sa sirkulasyon at pagbaba ng kalidad ng intimacy sa mga nakatatandang lalaki. Minsan, may nakausap akong isang 74 taong gulang na ginoo na bumulong doktor. Sa tingin ko parang namamatay na ang aking pagkalalaki. Hindi kalungkutan ang nasa kanyang mga mata, kundi hiya. Binago ako ng sandaling iyon. Dahil paano kung sabihin ko sa inyo na sa aking pingtekapanon taon na pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang pagtanda, may natuklasan akong isang bagay na halos walang nagsasalita, na may ilang partikular na uri ng vino, hindi tableta, hindi operasyon, ang maaaring makatulong na buhayin muli ang inaakala ng marami na tuluyan nang nawala sa pamamagitan ng agham at karanasan. Nalaman ko na ang ilang partikular na vino o vino ay may pambihirang kapangyarihan na magpagaling at magpanumbalik ng sigla sa paraang hindi pinapansin ng karamihan sa mga doktor. Parang baliktad pakinggan, hindi po ba madalas nating marinig na mapanganib ang alak paglampas ng edad 60? Ngunit sa mga kulturang may pinakamalusog at pinakamahabang buhay, ang vino ay hindi iniiwasan. Ito'y tinatanggap ng may estratehiya. Iyan ang kabalintunaan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang 5 makapangyarihang bino ay maaaring suportahan ang sirkulasyon, enerhiya, at ang intimacy sa paraang natural, kasiyasya at may dignidad. At maya-maya lano ibubunyag ko ang isang bino na hindi ninyo dapat inumin dahil maaari nitong patagong sirain ang inyong daloy ng dugo. Ngayong nauunawaan na ninyo kung bakit ang sirkulasyon ang susi sa pagbabalik ng inyong lakas at intimacy pagkatapos ng edad 16, maging mas tiyak tayo. Pinot Noir ang paborito ng puso. Ang pinakaunang vino sa ating listahan ay hindi lang sikat. Ito'y isang tahimik na powerhouse pagdating sa pagsuporta sa malusog na daloy ng dugo. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang isang pulang vino na mas madalas kong inirerekomenda kaysa sa iba pa, ang Pinot Noir. Kung pipili ako ng iisang vino na irerekomenda sa aking mga pasyente na higit 60 anyos ito, ay ang Pinot Noir. Hindi dahil ito'y uso, hindi dahil ito'y malinamnam, kundi dahil nakita ko ng paulit-ulit kung paano nito tahimik at epektibong sinusuportahan ang bagay na hindi namamalayan ng karamihan sa kalalakihan, na nawawala na sa kanila ang malusog na daloy ng dugo. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Roberto, 67 taong gulang, nang una siyang lumapit sa akin. Wala siyang malalaking issue sa kalusugan, ngunit sinabi niya sa akin na parang matamlay siya, na tila may kung anong kumupas sa kanyang kalooban. Mababa ang kanyang enerhiya, malabo ang isip, at halos wala na ang intimacy nila ng kanyang asawa sa loob ng 40 taon. Matapos ang ilang pagsusuri, naging malinaw na bumagal ang kanyang sirkulasyon, walang mapanganib, ngunit sapat na para mabago ang kanyang pakiramdam bilang isang lalaki. Gumawa kami ng maliliit na pagbabago sa kanyang pamumuhay, ngunit ang pinakagulat sa kanya ay ang isang baso ng Pinot Noir kasabay ng hapunan ilang gabi sa isang linggo. Tumawa pa siya. Noong una, sabi niya, nagre-reseta ka ng alak, Doc.
Ngunit makalipas ang 3 buwan, iba na ang sinasabi ng kanyang mga mata. Mas matalas na raw ang kanyang isip, mas mainit ang pakiramdam, mas buhay na buhay. At oo, mas malapit na ulit sila ng kanyang asawa sa paraang hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang Pinot Noir ay mayaman sa resveratrol, isang natural na sangkap na nagbubukas ng mga daluyan ng dugo, nagpapabuti sa paghahatid ng oxygen at dahan-dahang nagpapahusay ng sirkulasyon sa buong katawan, kabilang na ang mga bahaging pinakamahalaga para sa pisikal na pagiging malapit. At dahil mas mababa ito sa asukal at alkohol kaysa sa maraming iba pang pulang bino, mas banayad ito sa inyong sistema, lalo na sa pagtanda. Kapag pinili ng tama at ininom ng katamtaman, ang binong ito ay nagiging higit pa sa isang inumin. Ito'y nagiging isang ritual ng pagpapanibago, isang paraan upang suportahan ang inyong katawan, inyong kumpiyansa at inyong koneksyon. Ngunit simula pa lang ang Pinot Noir. Ang susunod na bino sa ating listahan ay maaaring mas makapangyarihan pa, at ito'y isa na malamang ay nakikita ninyo na sa mga estante sa buong buhay ninyo nang hindi ninyo namamalayan kung ano ang magagawa nito para sa inyong puso at sigla. Cabernet Sauvignon, ang makapangyarihang pula. Ang Cabernet Sauvignon ay may espesyal na lugar sa aking practice at sa aking personal na buhay. Ito'y matapang, may istruktura at puno ng karakter tulad ng mga kalalakihang nakakasalamuha ko araw-araw. Ngunit higit pa sa lasa, ang binong ito ay may dalang mas malalim, isang bagay na nakapagpapagaling, lalo na para sa mga kalalakihang higit 10 anyos na nararamdamang unti-unting nawawala ang kanilang lakas at ang kanilang dating. Naaalala ko ang isang matalik kong kaibigan, si Ka Daniel. Dati siyang tipo ng tao na hindi napapagod, retiradong marino, matalas ang isip, ipinagmamalaking asawa. Ngunit noong nasa mga unang taon na siya ng kanyang ika-70, nagbago ang mga bagay. Sinabi niya sa akin na nagsimula siyang makaramdam ng panghihina, mas pagod, pagkatapos kumain, at mas malayo na sa kwarto. Para bang napupundi na ang katawan ko, sabi niya. Sinuri namin ang kanyang mga resulta at tunay nga humihina na ang kanyang sirkulasyon. Doon ko siya hinikayat na subukan ang isang simple ngunit nakakagulat na pagbabago, ilang baso ng Cabernet Sauvignon bawat linggo tuyo, mataas ang kalidad, hindi yung mura lang. Kita nyo, ang Cabernet ay puno ng flavonoids at procyanidins, mga sangkap na tumutulong magbawas ng pamamaga, magpalambot ng mga pader ng ugat at suportahan ang mas maayos na daloy ng dugo, hindi lang sa inyong puso, kundi sa bawat mahalagang bahagi ng inyong katawan. Sa loob ng ilang buwan, naramdaman ni Ka Daniel ang tahimik na pagbabalik ng kanyang sigla. Mas mabilis na siyang maglakad, mas madalas tumawa, at lumalim ang koneksyon nila ng kanyang asawa. Sabi niya parang may kung anong bumukas sa loob niya. At tama siya. Ang kanyang mga daluyan ng dugo ay literal na mas bukas, mas nababanat, at mas mahusay sa pag-aatid ng kailangan ng kanyang katawan para makaramdam na tunay na buhay. Kapag ginamit ng matalino, ang Cabernet ay nagiging higit pa sa isang baso ng vino. Ito'y nagiging isang makapangyarihang kaalyado sa pagpapanumbalik ng sirkulasyon, pagpapalakas ng init at enerhiya, at pagpapasigla muli ng pisikal na koneksyon
sa paraang natural at pangmatagalan. Pero huwag po kayong aalis dahil baka masorpresa kayo sa susunod na bino. Ito'y mas banayad, mas hindi kapansin-pansin, ngunit para sa ilang kalalakihan, ito ang gumagana kapag wala ng iba. Merlot banayad. Ngunit mabisa ang merlot ay hindi humihingi ng atensyon. Wala itong matapang na kagat tulad ng ibang pulang bino o ang kilalang reputasyon ng Cabernet. Ngunit marahil iyon ang dahilan kung bakit ito napaka-epektibo, lalo na para sa mga nakatatandang lalaki na naghahanap ng isang bagay na gumagana ng tahimik tuloy-tuloy at hindi nabibigla ang sistema. Sa maraming paraan, ipinapaalala sa akin ng merlot ang mga kalalakihang nakikita ko sa aking opisina, kalmado, matatag, at may dalang mas maraming karunungan kaysa sa kanilang ipinapakita. Isang pasyente, si Mang Ricardo 71, ang nagsabi sa akin minsan na ang pakiramdam niya ay naninigas ang kanyang katawan, parang makina na nauubusan ng langis. Tumaas ang kanyang presyon ng dugo at madalas siyang makaramdam ng lamig sa kanyang mga kamay at paa, mga unang senyales ng mabagal na sirkulasyon. Nag-aalangan siyang uminom ng gamot, ngunit bukas sa mga natural na opsyon. Doon ko iminungkahi ang merlot. Ito'y isang bino na may lalim, ngunit hindi mabigat, mayaman sa antioxidants at mas mababa sa tannins. Sinusuportahan ng merlot ang sirkulasyon nang hindi labis na pinasisigla ang puso. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo, pagpapabuti ng tono ng mga ugat at dahan-dahang hinihikayat ang mas mahusay na daloy ng dugo, lalo na sa mga lugar na nagpapanatili sa isang lalaki na makaramdam ng kumpiyansa, lakas at koneksyon. Naging ugali ni Mang Ricardo ang uminom ng isang maliit na baso ng merlot kasabay ng hapunan 3 o 4 na beses sa isang linggo. Walang magarbo, bahagi lang ng kanyang panggabing ritual. Sa loob ng 6 na linggo, sinabi niya sa akin na mas mahimbing na ang kanyang tulog, mas mainit ang pakiramdam, at mas nasisiyahan pa sa mga biglaang sandali kasama ang kanyang asawa. Para bang nakikinig na ulit ang katawan ko, sabi niya, at naniniwala ako sa kanya dahil ang mahusay na sirkulasyon ay kung paano nakikipag-usap ang katawan sa sarili nito. Ito ay kung paano ito gumagaling, kung paano ito nagmamahal, kung paano ito nabubuhay. Maaaring banayad ang merlot, ngunit malayo ito sa pagiging mahina. Para sa maraming kalalakihan, ito ang tahimik na susi sa pagbubukas muli ng kalapitan na akala nila'y tuluyan nang nawala. Ngunit kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga na ang merlot, hintayin ninyo ang susunod na bino, isang bihirang hiyas mula Italia na may mas maraming antioxidants kaysa sa alinmang bino sa listahang ito at may kasaysayang konektado sa ilan sa mga pinaka-apasyonado at mahahabang buhay na kalalakihan sa mundo. Sagrantino, ang lihim na sandatang Italyano. Hinding-hindi ko malilimutan ang unang beses na natikman ko ang Sagrantino. Bumibisita ako sa isang maliit na nayon sa Burol, sa Umbria, Italia, isa sa mga lugar kung saan tila bumabagal ang oras at ang mga tao ay namumuhay ng may tahimik na intensidad. Doon nakilala ko ang isang 84 taong gulang na lalaki
na nagngangalang Marco na nagbibisikleta pa rin patungo sa plaza tuwing umaga, sumasayaw pa rin kasama ang kanyang asawa tuwing Sabado't Linggo at nagsasalita pa rin tungkol sa pag-ibig na parang isang binata. Nang tanungin ko siya kung ano ang kanyang sikreto, ngumiti lang siya at itinaas ang kanyang baso ng malalim at maitim na pulang bino. Sagrantino, sabi niya, pinapanatili nitong dumadaloy ang dugo at bukas ang puso. Noong panahong iyon, mausisa ako, ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pananaliksik, nauunawaan ko na ngayon kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang Sagrantino ay isa sa pinakamayamang bino sa buong mundo pagdating sa polyphenols, iyong makapangyarihang mga sangkap mula sa halaman na nagbabawas ng pamamaga, lumalaban sa oxidative stress, at higit sa lahat, sumusuporta sa maayos at malakas na daloy ng dugo. Napakataas ng taglay nitong antioxidant na nagbibigay sa inyong sistemang sirkulatoryo ng suportang kailangan nito upang manatiling bukas na babanat at tumutugon lalo na sa mga lugar na pinakamahalaga sa pakiramdam ng sigla at kalapitan ng isang lalaki. Ang pinakagusto ko sa Sagrantino ay hindi ito gumagana sa pamamagitan ng puwersa. Gumagana ito ng malalim at unti-unti pinapalusog ang mga daluyan ng dugo, pinapakalma ang nervous system at tinutulungan ang mga kalalakihan na makaramdam ng mas matatag na pisikal at emosyonal. Ito'y malakas, oo, ngunit mayroon ding kagandahan sa paraan ng pagkilos nito tulad ng mga kalalakihang nakikinabang dito. Ngayon, hindi ito ang pinakamadaling hanapin na vino at pinakamainam. Itong inumin sa maliliit na dami lamang, mga ilang ounces, bawat pag-inom parang gamot na pampalakas tonic. Ngunit ang epekto ay kahanga-hanga. Gayunpaman, may isa pa akong vino na nais kong ibahagi sa inyo. Hindi ito kasing eksotiko, ngunit sa maraming paraan, maaaring ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat, lalo na para sa mga nakatatandang lalaki na nais protektahan ang kanilang mga puso at buhayin muli ang kanilang pinakamalalim na diwa ng pagkalalaki. Tanat ang eliksir ng mahabang buhay. Mayroong isang bagay tungkol sa tanat na parang sinauna na tila dala nito ang alaala ng mga lalaking nabuhay ng matagal puno ng buhay at hindi kailanman tumigil sa pakiramdam na sila'y lubos na buhay. Hindi ito isang bino na nakakakuha ng maraming atensyon, ngunit sa mga lugar tulad ng Timog Kanlurang Pransya at Uruguay, tahimik itong kinikilala sa isang bagay na kahanga-hanga, malalakas na puso, mahahabang pagsasama, at isang uri ng old school na enerhiyang panlalaki na tumatangging kumupas. Una kong inirekomenda ang Tannat sa isang pasyente na nagngangalang Mang Geraldo 76 na malusog, ayon sa karamihan ng pamantayan, kontrolado ang presyo ng dugo, walang malalaking issue. Ngunit sinabi niya sa akin na hindi na niya nararamdaman ang kanyang sarili. Para bang humihina na ang ningas ko. Sabi niya na halos nahihiya. Nais niya ng higit pa sa mga numero lamang sa isang chart. Nais niyang makaramdam muli ng pagnanasa-sigasig kalapitan, ang uri ng kislap na dati niyang ipinagwawalang bahala. Ang Tannat lumalabas ay perpektong tugma. Ang binong ito ay mayaman sa tannins at puno ng makapangyarihang flavonoids na tumutulong mapabuti ang HDL good cholesterol, magpababa ng pamamaga, at panatilihing malinis
at tumutugon ang mga daluyan ng dugo. Higit sa lahat, sinusuportahan nito ang sirkulasyon kung saan ito pinakakailangan ng mga lalaki dahan-dahang ibinabalik ang mga daanan na nagpapahintulot sa pisikal na intimacy na maging natural muli. Sa loob ng 2 buwan, sinabi ni Mang Geraldo na mas gumaan ang kanyang pakiramdam, mas malinaw ang isip at mas malakas pa. Nagsimula siyang maglakad tuwing umaga kasama muli ang kanyang asawa. Mas naging mainit ang kanilang mga gabi at ang kanyang ngiti, hinding-hindi ko malilimutan, ay mayroon ng tahimik na kumpiyansa na isinusuot lamang ng mga lalaki kapag sila'y tunay na buhay sa kanilang mga katawan. Ang tanat ay hindi tungkol sa labis. Ito'y tungkol sa balanse, lakas, at mahabang buhay. Ito'y tungkol sa pakiramdam na ikaw ay ikaw muli, hindi lamang sa salamin, kundi sa mga sandaling mahalaga. Ngunit hindi lahat ng bino ay nag-aalok ng ganoong uri ng suporta. Sa katunayan, ang ilan ay kabaligtaran pa nga ang ginagawa, mga alak na dapat iwasan. Ang mga tahimik na maninira. Hindi lahat ng bino ay mabuting bino. Dahil lang pula ito at isinalin sa magandang baso, ay hindi nangangahulugang nakakatulong ito sa inyo, lalo na kung kayo ay higit 40 anyos na at bawat desisyon ninyo ay maaaring nagpapalakas ng inyong kalusugan o tahimik na sumisira rito. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Mang Tomas, 69, na lumapit sa akin na bigo. Nanonood siya ng ilang health videos online, nagsimulang uminom ng vino ng regular at inaasahang gaganda ang pakiramdam. Ngunit sa halip mas pagod siya, mas malabo ang isip, at mas nahihirapan pa sa intimacy. Nang suriin namin, naroon lang ang sagot sa kanyang estante sa kusina, matatamis na pulang halo-halong alak, sweet red blends, murang nakakahon na bino, at isang panggabing pag-inom na medyo naparami na. Ang katotohanan, may ilang bino na maaaring makasira sa lahat ng inyong pinaghirapan. Ang matatamis na dessert wines, halimbawa, ay siksik sa asukal, at ang asukal ay nagpapapamaga sa mismong mga daluyan ng dugo na sinusubukan nating buksan. Maraming mga mass-produced na bino ay puno rin ng sulfites, preserbatibo, at maging artipisyal na pangkulay mga bagay na nakakagambala sa sirkulasyon, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagiiwan sa inyong pakiramdam na mabigat at walang sigla. Kahit ang ilang puting bino, bagamat presko at magaan, ay kakaunti lamang ang naibibigay na mga sangkap na nagpapabuti ng sirkulasyon na matatagpuan sa mas maiitim na pulang bino. At kung umiinom kayo ng malapit na sa oras ng pagtulog, maaaring naaantala ninyo ang inyong pagtulog na kasing halaga rin para sa daloy ng dugo at balanse ng hormon gaya ng anumang suplemento o diyeta. Hindi ito tungkol sa takot. Ito'y tungkol sa pagiging intensyonal. Ang bino ay maaaring maging gamot o lason, depende sa uri na inyong pipiliin at kung paano ninyo ito gagamitin. Ang susi ay kalinawan alamin kung ano ang sumusuporta sa inyong katawan at kung ano ang umuubos nito. Simpleng plano para makapagsimula. Ngayon, ang pagbabago ay hindi kailangang maging malaki para maging makapangyarihan. Sa katunayan, ilan sa mga pinakamakahulugang pagbabago sa kalusugan na nakita ko sa mga kalalakihang higit 80 anyos ay nagsimula sa isang bagay
na kasing liit ng isang baso ng tamang bino na sinamahan ng kaunting mas maraming intensyon sa kung paano sila gumagalaw, humihinga at kumukonekta bawat araw. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kung may bahagi sa inyo na pagod na sa pakiramdam na pagod o nangungulila sa kalapitan na dati ninyong ipinagwawalang bahala, hayaan ninyong bigyan ko kayo ng panimulang punto, simple makatotohanan, banayad. Una, pumili ng isa sa 5 bino na ating tinalakay. Isa lang. Ang Pinot Noir ay magandang panimula, mayaman sa resveratrol, banayad sa katawan, at hindi mabigat sa panunaw. Uminom ng mga 4 hanggang 5 onsa-onses na baso kasabay ng hapunan 2 o 3 beses sa isang linggo. Higupin ng dahan-dahan. Hayaan itong maging bahagi ng isang bagay, isang tahimik na sandali, isang masarap na pagkain o ibinahaging oras kasama ang isang taong mahalaga sa inyo. Sunod, bigyan ang inyong katawan ng dahilan para umikot ang dugo. Maglakad ng 15 hanggang 20 minuto araw-araw. Walang magarbo, sapat lang para gumalaw ang dugo, mabatak ang baga at magising ang sistema. Magugulat kayo kung gaano kabilis tutugon ang inyong katawan. Pagkatapos magdagdag ng ilang maliliit na sumusuportang pagpili, isang dakok na mani o nuwes, ilang piraso ng dark chocolate, malalim na paghinga bago matulog. Ang maliliit na pagbabagong ito ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang mas mahusay na sirkulasyon at mas matibay na intimacy ay hindi lamang posible. Ito'y nagiging bagong normal. Panghuli, maging matiyaga sa inyong sarili. Hindi ninyo hinahabol ang kabataan. Binabawi ninyo ang sigla sa inyong sariling mga termino, sa inyong sariling bilis. Mga huling salita mula kay Dr. Ricardo Gomez. Kung umabot kayo hanggang dito, nais ko kayong pasalamatan. Hindi lang sa pakikinig, kundi sa sapat na pagmamalasakit sa inyong kalusugan, inyong enerhiya, at inyong mga relasyon para manatili sa akin. Iyon pa lang ay nagsasabi sa akin na hindi pa kayo tapos lumago, hindi pa kayo tapos mabuhay, at tiyak na hindi pa kayo tapos magmahal. Sa paglipas ng mga taon, marami na akong nakita. Nakita ko ang matitibay na lalaki na nanghina dahil akala nila ang pagtanda ay nangangahulugang maging invisible. Nakita ko ang tahimik na sakit sa likod ng mga matang dating nag-aalab sa kumpiyansa. Ngunit nakita ko rin ang iba pang bagay, isang bagay na higit na makapangyarihan. Nakita kong bumangon muli ang mga lalaki. Nakita kong muling nagkonekta ang mga mag-asawa pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan. Nakita kong bumalik ang lakas dahan-dahan, ngunit tiyak sa pamamagitan ng maliliit at intensyonal na mga pagpili. At kung may isang mahalagang aral sa buhay na maaari kong iwan sa inyo, ito iyon: hindi kayo sira. Hindi kayo binibigo ng inyong katawan. Humihingi ito ng suporta. Sa maraming kaso, humihingi ito ng malayang pagdaloy muli ng dugo para mapalusog ang mga bahagi ninyo na nagdudulot ng saya, layunin at koneksyon. Ang bino, kapag pinili ng matalino, ay maaaring maging bahagi ng suportang iyon. Pinot Noir para buksan ang puso, Cabernet para ibalik ang lakas, Merlot para pakalmahin at ibalik sa dati, Sagrantino para protektahan, Tannat para pasiglahin. Ang mga ito ay higit pa sa mga inumin. Ang mga ito
ay mga ritual ng kalusugan ng kasiyahan ng pagbawi sa mga bahagi ng inyong sarili na maaaring sinubukang papurulin ng edad, ngunit hindi kailanman tunay na kinuha. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula lang. Ibuhos ang tamang baso, gawin ang tamang paglalakad, huminga ng kaunti pang malalim, at tandaan na ang tunay na sigla ay hindi tungkol sa pagbabalik ng oras. Ito'y tungkol sa lubos na paggamit sa oras na mayroon pa kayo. Ako po si Dr. Ricardo Gomez at isang karangalan na makasama kayo sa landas na ito. Nasaan man kayo, anuman ang inyong kinakaharap, tandaan ninyo ito hindi pa huli ang lahat. Maaari kayong makaramdam muli na buhay at karapat-dapat kayo rito. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, huwag ninyo itong sarilinin. I-like ang video o artikulong ito, ibahagi sa isang taong mahalaga sa inyo, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa. Ang inyong kwento, ang inyong tinig, ang inyong paglalakbay, mahalaga po iyan. Ipagpatuloy natin ang usapang ito.